Mark 16:7. Sinabi na anghel kay Maria Magdalena, "Now go and tell his disciples that he will go ahead of you to Galilee. You will see him there, just as he told you." Pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan at pagdalaw ni Maria Magdalena kasama ang ilang pang babae sa libingan, doon sila namulat sa katotohanan na si Jesus ay binuhay ng Diyos. At binigyan sila ng napakahalagang misyon to tell the disciples, and in other words, to tell the world that God raised Jesus from the dead. Ephesians 4:8, as the scriptures say, when he went up to the highest place, he led away many prisoners and gave gifts to people. Na nang si Jesus ay umakyat sa kataas-taasan, may sinama siya, may iniakyat siya ng mga dating mga nakakulong na kanyang pinalaya at siya'y nagbigay ng maraming mga regalo sa mga tao. The resurrection of Mary Magdalene. Salamat Panginoon dahil kayo'y mahiwaga, makapangyarihan, kagilagilalas. At ngayon nawa ay kami ay matapunan ng inyong liwanag at kami man ay makaunawa higit pa ng maraming mga bagay na kapakipakinabang sa amin. Kayo po ang mangaral, mangusap, magpatalino, magpagaling sa amin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, dalangin may kalakip na pasalamat ang mga ito. The resurrection of Mary Magdalene. Mark 16:1-2. After the Sabbath, Mary Magdalene, Salome, and Mary, the mother of James, bought some spices to put on Jesus' body. Very early on Sunday morning, just as the sun was coming up, they went to the tomb. Pamilyar na tayo sa kwentong ito. Pero ano pa ang dapat hukayin sa lalim ng hiwaga ng mga naganap? So we see that the women went to minister to the dead body. Dali-dali, apurahan na inilibing si Jesus dahil nagsisimula na ang Sabbath. Pag dumidilim na sa Biyernes ay Sabbath na. So walang nakapaglinis ng kanyang katawan, walang nakapaglagay ng mga kailangang mga spices doon, mga preservatives at mga panglinis. At kinabukasan maghapon ay Sabbath, walang pwedeng gumawa. Kaya kinalingguhan pa ng umagang-umaga, pumunta na ang mga babaeng ito upang gawin ang hindi nagawa bago inilibing si Jesus. Mark 16:3, on their way, they were asking one another, who will roll the stone away from the entrance for us? Mga babae tayo, mga hindi tayo maskulada. Ang laki-laki ng batong nakatakip sa bunganga ng munting yungib na libingan ni Jesus. Sino kaya ating magiging hero? Sino ating magiging champion na magbubukas ng libingan? Sapagkat kung imagine natin ang itsura ng libingan ito, ito'y nasa gilid ng isang bundok, ito'y parang kuweba na may takip na bato. At ang batong ito'y napapagulong pabalik at pabukas kasi pwede maglibing pa uli doon, maluwag-luwag pag may bagong namatay. Pero kailangan malalaking mga tao ang magbubuhat nito at magpapagulong dahil mabigat. At ang mga babae nag-iisip, sino kaya ang magbubukas para sa atin? The women knew about the huge stone cover. They knew about the problem, but went anyway. Yun ang kagilagilalas. Alam nilang may problema, malaki ang bato, mabigat, pero hindi yun napigil para sila magdalawang loob. Sila ay tumuloy kahit meron silang alam na problema. Mark 16:4, but when they looked, they saw that the stone had already been rolled away. And it was a huge stone. So pagtingin nila, bukas na ang libingan. Napagulong na, nabuksan na ang takip ng libingang ito. So kailangan maintindihan natin ang libingan nung araw, hinuhukay sa mga gilid ng bundok, hindi yung mga parang nicho natin nung araw. At hindi rin na nicho natin ngayon o inilulubog sa lupa. Nandun sila sa maliliit na parang mga yungib na ganyan. So the problem was already solved for them.
What they could do, they did. Naghanda sila ng spices, naglakad sila para pumunta sila sa pupuntahan. Kaya nila yon, ginawa nila. But what they could not do, they did not allow to stop them. What they could not do was done for them. At mahalagang policy ito sa buhay, gawin mo ang kaya mo, yung hindi mo kaya, ipasa Diyos mo. Pero yung kaya mo, huwag mo ipasa Diyos yun. Kailangan gawin mo yun. Hindi naman sila nagpabuhat sa mga anghel para makarating doon eh. Ginawa nila ang kaya nila at sa dulo ng kanilang kakayanan, doon nagsisimula ang kapangyarihan at himala ng Diyos. Mark 16:5, the women went into the tomb, and on the right side they saw a young man in a white robe sitting there. They were alarmed. So you can imagine that they lighted up probably a little lamp and got into the tomb. Sa kadiliman ng gabi, pumasok sila sa kuwebang ito, sa libingang ito. At nagulat sila, pagpasok nila sa kanang bahagi, meron dong isang batang lalaki, kabataang lalaking nakaputi, puting-puti ang kanyang kasuotan. Mark 16:6, the man said, "Don't be alarmed, don't be afraid. You are looking for Jesus from Nazareth, who was nailed to a cross." Nilinaw ng anghel kung sino ang hinahanap at naging malinaw din sa ating lahat ngayon na ang pinasok nilang libingan ay tama, yung libingan ni Jesus. Hindi ibang libingan, talagang yon dahil in-identify ng anghel kung sino ang dating naroon na ngayon ay hinahanap ng mga babae. It was a clear identification of the former occupant of the cave tomb. Mark 16:6, God has raised him to life and he isn't here. You can see the place where they put his body. Wala dito ang hinahanap nyo. Si Jesus na taga Nazareth, binuhay siya ng Diyos. Hayan, tingnan nyo, ang pinaghigaan ng kanyang bangkay, wala na si John. At alam natin, naiwan doon yung tela na nakabalot sa bangkay, at yung tela ay nakalupipat, nakaikot pa na parang may laman, pero nawala yung laman, at umuho siya na parang lobong na wala ng hangin. Hindi pinagpilas-pilas, hindi sinira para lumabas yung laman, lumusot sa telang yon. Kaya nandun pa yung tela. Sa katunayan, inabutan yun nila Pedro nung humabol sila doon, matapos silang masabihan nila Maria Magdalena ng naganap. Ang nakaraan, balikan natin konti. John 19:1-4. Pilate gave orders for Jesus to be beaten with a whip. Isinakdal ng mga religious leaders si Jesus. Humihingi sila kay Pilate, the Roman governor, ng death sentence because only the Roman governor could give it. Because they were under the rule of Rome. If Israel had been independent, the temple could give the death sentence. But not now that there's the Roman law over them, they needed the governor to authorize crucifixion. So ang ginawa ni Pilato, palibhas at hindi siya naniniwala na guilty si Jesus, ipinabugbog niya. Para lang niya bigyan ng kasiyahan yung mga bloodthirsty religious leaders. The soldiers made a crown out of thorn branches and put it on Jesus. Then they put a purple robe on him. They came up to him and said, "Hey, you, King of the Jews!" They also hit him with their fists. So binugbog si Jesus, kinoronahan ng tinik dahil ang sakdal sa kanya ng mga pare kiniklaim niya na siyang aming king. So ngayon, siya ay nililibak, binibihisan bilang king, sinuotan ng koronang tinik, nilagyan ng robe, at pagkatapos, sinusuntok nila, binubugbog nila si Jesus. Once again, Pilate went out. This time he said, "I will have Jesus brought out to you again. Then you can see for yourselves that I have not found him guilty." Pilate was a politician. He did not want to upset the crowd because if there's a riot, it would reach Rome and he might be removed from office. It was important to keep the people peaceful. And Israel was one of the most troublesome countries to rule as far as the Roman Empire was concerned. It was a hot spot. Lagi kang nanganganib pagka nagro-rule ka as a Roman delegate of the government in this part of the world. So hati si Pilate. Alam niyang walang kasalanan si Jesus that merited the death sentence.
Pero yun ang hinihingi ng mga religious leaders who influence the people. So ang ginawa ni Pilate, ipinabugbog niya, hoping religious naman sila. Pagka siguro nakita nilang binugbog tong kawawang taong ito na wala namang ginawa kundi magpagaling ng mga may sakit, kundi magpakain ng mga gutom, kundi magmahal sa kapwa. Pag nakita nilang binugbog, baka naman maawa na sila at tigilan na nila ang demandang ito. Inaasahan ni Pilate na disente yung mga religious leaders. By Roman law, Jesus was not found guilty. But Pilate had him tortured anyway to please the Jews, to make the Jews take pity perhaps on Jesus. Because the sight of blood softens a soft heart. But remember this, the sight of blood hardens a hard heart. Kaya yung mga talaga mahilig mambugbog, yung talaga mga matitigas ang puso, pag nakita niyan duguan ka na at nag-iiyak ka pa, lalo kang bubugbogin kasi ginaganahan. Yung hindi maawain, ginaganahan pag lalo ka nagmumukhang kawawa. John 19:5-6. Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said, "Here is the man." When the chief priest and the temple police saw him, they yelled, "Nail him to a cross! Nail him to a cross!" Hindi sila naawa, lalo silang ginanahan na hingin ang death sentence. So instead of taking pity, the chief priests are emboldened to ask for more blood, for death, in fact. Pilate told them, "You take him and nail him to a cross. I don't find him guilty of anything." The politician in Pilate took the upper hand. Kesa mag-riot, sino naman man itong isang gusto nilang patayin, sige, patayin nyo. But as far as I'm concerned, as far as the law of Rome is concerned, he doesn't deserve death. So you see here, secular law does not make Jesus guilty. It is the religious law of Israel that killed Jesus. The crowd replied, "He claimed to be the Son of God. Our Jewish law says that he must be put to death." Nakita niyo yung ginagawa ng law na yan? Even Jesus was put to death by that law. When you abide by this law, you are killed every day by so many laws, and you die many forms of deaths. Jewish and religious law makes Jesus guilty and mandates death. Balik sa kwento, sa kuweba, sa libingan. Mark 16:7-8. Now go and tell his disciples, and especially Peter, that he will go ahead of you to Galilee. You will see him there, just as he told you. When the women ran from the tomb, they were confused and shaking all over. They were too afraid to tell anyone what had happened. But of course, obviously and logically, they broke the story soon after the initial shock and fear. Then the disciples got to hear about it. Peter and another younger disciple ran to the tomb. Nauna yung younger person but did not go in and waited for Peter. And Peter, when he got there, got into the tomb. Sumunod yung younger disciple and they found the cloth, the burial cloth there. And they believed that Jesus resurrected from the dead. Pero hindi naman para reviewin pa natin ngayon yung kwentong alam na natin mula pagkabata. Ang mahalaga, unawain ang mga malalalim na kahulugan ng naganap. Maraming kahulugan. At isa ang bibigyan natin ng diin sa oras na ito. The resurrection of Jesus was first revealed to women. It was first known by women, and it was first preached by women. Sa katunayan nga, dahil sa katotohanan ito, dapat tuwing merong Resurrection Sunday celebration, ang preacher, mga women. Kasi yung ang unang-una nag-preach yan, isang babae, si Maria Magdalena, at ang kanyang mga kasamahang babae. This is the obvious will and the agenda of Jesus. That the most important news in Christendom, that the most important news in all of humanity, in all of history, that God raised Jesus from the dead as a pleasing and perfect sacrifice for sin. The most important news came out of the mouths of women. But soon,
the emerging, growing Christian church would silence women again, as they were silenced by Israel before Jesus was born. Soon, the emerging church would keep and demote women to secondary roles again, after Jesus gave them this foremost honor to be the first to declare the resurrection. The emerging church rejudaized everyone, and in the process went against the will of God expressed through Jesus, that women take a central role in preaching, in teaching, in declaring about God. The resurrection of Jesus also resurrected the women from the curse and death in the garden. Alam niyo yung oppression ng Jewish law sa women, ibinabalik nila sa Genesis. Ibinabalik nila sa story of creation to justify the continuing subjugation of women, the silencing of women, and the placing of women in very, very minor secondary roles in social, political, and religious life. Genesis 3:16 to 17, matapos na ang babae at lalaking ito ay matagpo ang gumagawa ng hindi pinapagawa sa kanila, to the woman he said, "Your husband will rule over you." At ito ngayon, ang pinairal ng mga Israelita buong panahon, pagdating ni Jesus ay ipinakita niyang dapat maiba ito, pero pag akyat niya sa langit, sa church, ibinalik ito. To Adam he said, "Because you listened to your wife," therefore ang lesson for all men, yan ang katuruan ng Israel, was that men should never listen to their wives. That it's only the wives that should only be listening. But in the case of Jesus, that went to set people free, to settle balances, and to settle obligations, na balansehin ang buhay. Kasi kung tama na lahat ang pamamaraan ng Israel, ba't pa ipapadala si Jesus? Tama na pala, di wala na lang babaguhin. But he was sent to represent God and to represent the goodness and the kindness of God to everybody. So by showing himself first to women, by making women the first preachers of his resurrection, by placing women in the position of speakers and preachers, and by placing men in the position of hearers and learners about the most important doctrine of Christianity, his resurrection, Jesus effectively lifted and reversed the Jewish bias against women. Jesus effectively lifted and reversed the role of women in the faith community. Jesus effectively resurrected women, represented by Mary Magdalene, from their social and cultural death, bondage, and oppression. When Jesus resurrected, Mary Magdalene, women, all the weak, all the rejects of society, the oppressed, the marginalized, were also resurrected and liberated in many ways. The deep meaning, one of the deeper meanings of the resurrection of Jesus, that when he rose to the utmost place, he carried prisoners with him that were set free. Ephesians 4:8, as the scriptures say, when he went up to the highest place, he led away many prisoners and gave gifts to people. Gifts of freedom, gifts of meaning, gifts of purpose, gifts of significance. And these prisoners were prisoners of the Jewish tradition, prisoners of the Jewish law and religion, prisoners of race, of gender, of social status. They were also set free when Jesus resurrected. Jesus had been progressively at work on this project of setting women free, and others too. Luke 10:41, the Lord answered, "Martha, Martha, you are worried and upset about so many things. But only one thing is necessary. Mary has chosen what is best, and it will not be taken away from her." You know the story. Jesus went to the house of the sisters, Mary and Martha. Martha was in the kitchen, busy preparing for the so many guests that were gathered in the living room where Jesus was teaching them. The younger sister, Mary, sat with the men
right at the foot of Jesus, listening to his teachings. And this body language is telling you that she is defying tradition na mga babae sa kusina, ang mga lalaki lang doon sa labas, sa sala. She was defying tradition na lalaki lang mag-aaral, lalaki lang ang matututo, lalaki lang ang matitrain, sila lang maglilid. She was defying all that. At ang ate niya, sabi kay Jesus, Lord, sabihan mo naman yung kapatid ko, samahan ako sa kusina. Doon kaming mga babae. At sabi ni Jesus, Martha, masyado ka maraming pinoproblema. Like, to be a perfect host, to feed the men. You're not even thinking of feeding your own mind. You are not even thinking of feeding your own soul. All you are thinking is feeding the men. And Jesus said, Mary has chosen what is best. Meaning, better than your choice. It will not be taken from her. She will sit here. If you want to do the kitchen, do it. If you don't want to do it and sit here, sit here. Let the men go hungry, but all of you will be fed spiritually. That was Jesus. Kilala ba natin si Jesus? Iba siya. Kaya siya ipinadala ng Ama para ibahin ang kalakaran ng mundo na ang daming api, ang daming kinakawawa, ang daming binabaliwala. Half of the population of the world was women. And they were oppressed for thousands of years because of the tradition that developed from the story of Genesis. So she was sitting with the men, learning, training, and obviously she was headed for discipleship, for leadership. Si Jesus, nung naglakbay siya mula sa Galilee patungong Jerusalem, ang layo nun. Malayo yon. Ang kasama niya, marami mga babae. At nung siya ay hinuli, nagtakbuhan lahat ng mga lalaking disciple niya. Nung siya ay ipinako sa krus, nandun yung mga babae. Isa lang natirang lalaki doon, si John. At nung siya ililibing na, wala nang mga lalaki. Puro babae ang sinundan-sundan yung mga sundalo kung saan ililibing si Jesus. Kaya alam nila kung saan nilibing eh. Kaya nung umagang-umaga ng linggo, sila tong madilim pa, nagpupunta doon sa libingan para ayusin yung bangkay na walang haayos sa mga lalaking disciples. Katatapang ng mga babaeng ito, ipinagbawal kahit sino man na lumapit sa libingan na yun. Nilagyan nyo ng selyo ng empire. Nilagyan ng mga bantay. Walang pwedeng gumalaw. The priests were concerned not about who will get in, but who might get out. Tiniyak nilang hindi makakalabas si Jesus sa libingan na yon. Kaya pinalabantayan nila. Pero alam natin na naganap. Nagpadala ang Diyos ang anghel, lumindol, binuksan ng batong ito, lumabas si Jesus. Lingid yun sa kaalaman ng mga babae. Pero buong tapang nilang hinarap yung dilim, yung mga sundalong pwede nilang abutan, pati yung batong hindi nila kayang tinagin, hindi yun naging sagabal para gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Sino ang mga babaeng ito? Luke 23:55 to 56. The women who had come with Jesus from Galilee followed Joseph and watched how Jesus' body was placed in the tomb. Then they went to prepare some sweet-smelling spices for his burial. Sila yun. In following Jesus from Galilee to Jerusalem, these women had obviously set themselves free from the usual bondage of women to the house and to their menfolk. Ilang linggo yun para sila umalis sa kanilang mga tahanan sa Galilee, sumunod-sunod kay Jesus. Which means, nilagot nila ang tanikala na nagtatali sa kanila sa kaldero, sa kalan, sa kusina, sa labada. Nilagot nila ang tanikala na nagtatali sa kanila kalilingkod sa asawa lang nila at wala nang iba hanggang mamatay sila. Sumunod sila kay Jesus. You know what that meant? That they emancipated themselves from the traditional role of women that would not permit them to develop spiritually, to even follow Jesus where Jesus would go. Hindi masama sa mga ina, sa mga asawang maging mabuting may bahay, magluto, maglaba, mag-alaga ng mga tao sa bahay niya. Pero hindi niya dapat pabayaan ang kanyang sarili na lahat nag-grow, siya hindi. Na ang pag-grow niya pala ay GRO. Grow, yun. Lingkod ng lingkod, libang ng libang sa mga kalalakihan. Dapat may W, grow. Hindi ka chimay-chimay lang lagi. Bagamat napakahusay ang mga babaeng nagagawa nila yan. And with correct time management, it can all be done. Pero dapat katulong din yung mga lalaki sa bahay. Hindi babae lang. Yun ang pinauso ng Israel eh. Kasi sinisisi nila si Eva.
Ayan, dahil kay Eva, aalilain kayo lahat. But soon, in spite of the fact that Jesus set women free and gave women the honor to be the first to declare the resurrection, some elders in the church would backslide into Jewish attitudes, invoking the second story of creation. Soon, some elements of the church life would be re-Judaized. Naging Kristiyano na, nagbabackslide pa to Judaism sa kanilang pamamaraan. Soon there would be against women teachings versus pro-women teachings in the church. Soon, teachings trivializing, limiting, and oppressing women would be reintroduced in the Christian church, despite the very clear teachings of Jesus setting women free. For example, si Pablo, nung ninanarrate niya ang pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan, 1 Corinthians 15, 4-8, talking about Jesus, Paul goes on, he was buried, and 3 days later, he was raised to life. Christ appeared to Peter, then to the 12. After this, he appeared to more than 500 other followers, most of them still alive, but some have died. He also appeared to James, and then to all the apostles. Finally, he appeared to me, even though I am like someone who was born at the wrong time. Did you notice? Mary and the other women, the first and original witnesses to the resurrection, were grossly and glaringly omitted in the narrative. Biglang sila yung nawala. Paul would even forbid women to preach, especially to men. Can you imagine if that prohibition applied to Mary Magdalene right after the resurrection? The world would have not known that Jesus was raised from the dead. 1 Corinthians 14, 33-34. When God's people meet in church, the women must not be allowed to speak. They must keep quiet and listen as the law of Moses teaches. Can you imagine this? After the resurrection and after the life of Jesus validating women, they are now forbidden to speak in church. At ito ang paboritong verses na maraming churches in the past 2,000 years. And remember kung saan nag-invoke the law of Moses? The same law that put Jesus to death. Imagine if you applied this to Mary Magdalene, no one would have known. In fact, sinabi na nga niya, ayaw pa maniwala ng mga disciples. Sabi mo, nananaginip ka lang, ilusyon mo lang yan. Hindi pa nga sila naniwala agad. Kaya napakahalaga mga kapatid ang Jesus filter. To filter all teachings, all verses, all regulations, all doctrines through Jesus. At yung lalampas lang, katulad nung hinayaan ni Jesus, gusto niya mga women to lead, to study, to take active roles in the church. Yun lampas, yun ituloy. Pero yung mga hindi lalampas kay Jesus, ilagay na sa library. Reference point, occasionally might be useful, but should no longer be universally applied. Because Jesus came to correct all errors, to correct all deficiencies and imbalances. Pero pagpunta niya sa langit, yung natirang church, nag-backslide to Judaism. That's why we should put Jesus Christ back to His church. Kasi, ang namamayani, marami na namang laws of Moses. Now, back to the story. The issue was, men were stronger and more powerful than women, therefore who would roll the stone for the women? But as you see, God attended to that issue. The answer is God, or God's angel, would. God did roll the stone away. Of course, it's a metaphor. Yang batong yan, bagamat literal na bato, marami pa yung equivalent sa buhay na bato na hinahawi ng Panginoon para padaanin ang mga babaeng papasok sa libingan ni Jesus, para malaman nilang si Jesus ay nabuhay na at ipamalita nila ito. Sino ang dapat magbusal sa bibig ng mga babae para magturo kung si Jesus mismo ang siyang nagbigay sa kanila ng ganitong privilege? Galatians 3:28, faith in Christ Jesus is what makes each of us equal with each other. Whether you are a Jew or a Greek, a slave or a free person, a man or a woman. Hindi na yan issue. Hindi issue ang race or gender. Hindi issue ang ganyang mga bagay. Ang lahat ay pantay-pantay dahil kay Jesus. With the resurrection of Jesus,
the law of life prevailed over the law of death, literally and symbolically. The law of God's love prevailed over the Jewish law of Moses that mandated death for Jesus, silence for women, and stoning to death for all who transgress the law of Moses. With the resurrection of Jesus, the equal status of women and men, killed by the Jewish tradition, was resurrected by through Jesus. Sariwain natin yung first creation story. At mga kapatid, kung 3, 5, 10 taon na kayo na nagbabasa ng Bible at hindi nyo pa natatanto na at least there are 2 accounts of creation in the Bible, you are not reading enough. The first account of the creation is Genesis 1, 26 to 28. God said, "Now we will make humans, and they will be like us. We will let them rule the fish, the birds, and other living creatures." So God created humans to be like Himself, meaning God-like. He made men and women. He gave them His blessing. Sa unang account of creation, sabay nilikha ang babae at lalaki. Basahin niyo. At pagkatapos nun, ang goal sa paglikha sa kanila is to make them like God. They will be like us. And they will rule creation like God would rule. That was the contemporary English version. To read it in the New International Version, Genesis 1, 26 to 30, then God said, "Let us make mankind in our image." Hindi man as in lalaki. Gumawa tayo ng tao. Di ba sa Tagalog yung tao, hindi mo alam kung lalaki o babae yun. May tao ba dyan? Sino ang tao doon? Pag in-English mo na, sabi mo, may tao, isasabi mo na agad, he is there. She is there. Nagkakaroon ng gender sa English. Pero sa Tagalog, which is a non-sexist language, tao, sangkatauhan, and English also an equivalent. And the word used in Genesis 1 is mankind, not man, as in male. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Sabay. The image of God is from male to female, and vice versa, from female to male. Circular, because the whole image of God was projected on creation, which became male and female. Therefore, male plus female is the complete image of God. And the first creations were male and female sabay. Now, the other storyline is in Genesis 2. Just a few verses away, there's a second story of creation, which the Jews made popular, which most of Christianity adopted and made popular, forgetting the first story. Genesis 2:7. The Lord God took a handful of soil and made man. This time, this is male. The second version of the story is male agad yung ginawa. 15, the Lord God put the man in the garden to take care of it and to look after it. Now, the purpose of creation, this second story is for the man to be a farmer, for the man to be a gardener, not like God who will rule, but somebody who will take care of plants. Verses 18 to 20.
The Lord God said, "It's not good for the man to live alone. I need to make a suitable partner for him." So the Lord took some soil and made animals and birds. He brought them to the man. None of this was the right kind of partner for the man. You see, ang unang ginawa talaga male, tapos sabi niya, ay, kulang siya sa farming, kulang siya sa pag-agriculture, magawa ng partner. Anong ginawa ang mga partners? Animals and birds. Read your Bible. Then dinala doon sa lalaki. Ayoko sa kanila, ayoko sa kanila, ayoko sa kanila. So, from verses 21 to 23, the rest was his story. Story na nung lalaki yun. Tinanggal ang kanyang tadyang, gumawa ng babae, blah, blah, blah. That's the second story. At yan ang paborito, yung paborito ng mga Jews. Hoy, tadyang ka lang. At yan ang lagi nilang gina-justify to oppress women and to make them second place. But remember, there were at least 2 stories. But apparently, there's more than 2 stories. Because when Cain was sent out of Eden, he got married and found a wife in a community where that woman came from. So apparently there would be at least a 3rd story of creation here, how those women outside of Eden and the men there were created. Read your Bible. In fact, in Psalms, there's another account of creation. Mga Kristiyano kasi konti-konti verses lang kinokopya, tapos yung interpretation ng iba, yun ang gagayahin nila, nalilimit ang kanilang mga pananaw. So, Cain found a wife in another community. Interestingly, so you have story 1, male and female together, sabay, pantay, created to be like God. And then story 2, man muna, ginawa yung woman after the man, and then they became gardeners, at binigyan sila ng mga law. Walang ibinigay na law doon sa unang grupo. Ito, binigay, huwag kang kakain yan. And very interestingly, pinagbabawal kumain, pero nilagay doon sa kalagit-nagit ng garden where you cannot miss it. No? That's another question there. Pero nakain nila, so pinarusahan sila, o babae ka, paparusahan ka, hindi ka dapat sa'yo, magiging submissive ka sa lalaki all throughout. At ito ang paborito, yan ang sinundan ng Jewish religion, na sinusundan ng Christian religion in the last 2,000 years, at least most Christian religions anyway. They forget the first story. But very interestingly, in Genesis 5, verses 1 to 2, inulit yung first story, effectively sandwiching the second one. Genesis 5, 1 to 2, when God created mankind, He made them in the likeness of God. He created them male and female and blessed them and named them mankind, not man, mankind when they were created. So at least you have 2 choices here. The Jews chose story 2. Kasi di po ba biblical tayo? Then, pwede ka rin pumili ng story 1 kasi parehong biblical eh. Pero alin ang gusto mo? Yung oppressed yung women o yung pantay? Obviously, dumating si Jesus para bigyan ng diin, liwanag at pansin yung first story. Niya, pantayan. Kailangan hindi oppress ang mga women. Yan ay tinutuwid niya all the time. Kaya sa resurrection, the most dramatic statement of Jesus, women were given the privilege to know about it and to preach about it. With the resurrection of Jesus, many other profound resurrections happened. The resurrection of Mary Magdalene and women in general, the resurrection of equality, of freedom, of love, of rest and peace, the resurrection of life for all, not only for a few. Galatians 3:28, faith in Christ Jesus is what makes each of you equal with each other. Whether you are a Jew or a Gentile, a slave or a free person, a man or a woman. Jesus was sent by God, and Jesus' main mission is stated in Matthew 11:28 to 30. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Yan ang ginawa ni Jesus. Alam niyang pagod na ang mga tao sa kasusunod sa Jewish law. Kanya, magpahinga kayo. Pag sa akin kayo sumunod, mapapahinga kayo. Pag sumunod kayo kay Moses, mapapagod kayo at babatuhin kayo para kayo mamatay.
John 10:10, a thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. Yun ang dahilan kaya dumating si Jesus. Konti lang ang merong masarap na buhay, lahat hirap. Sabi niya, ninanakawan kayo, alam niyo ba yun? At ang numanakaw sa mga tao, relihiyon. Sabi niya, ninanakawan kayo, pinapatay kayo, sinisira kayo. I came so that you might have life. And Jesus paid with His own life for that to happen. Kaya mahalagang i-preach, mga kapatid. Hindi pwede magpakyot sa preaching. Just don't disturb the peace. Let people continue with what they want to continue with. Parang hindi namatay at nabuhay uli si Jesus. Kung hindi tayo kikibo sa mga bagay na napakaliwanag niyang itinuro. Kung patuloy lang nating hindi gagalawin ang sistema para tahimik ang lahat, bakit pa namatay si Jesus at nabuhay na muli? It is to set people free, to give people rest, to give them peace, which was denied them by the religion. The resurrection of Jesus gives life to the fullest to all, to humankind, to all males up to all females, to all kinds of races, and very especially to dignify the oppressed, the marginalized, yung mga inaapi-api ng mga law of Moses. This is what it means that Jesus died. Pag nagpakyut lang tayo sa mga Holy Week, sa mga Pasko, sa mga celebration, and not go deep, sinasayang natin ang kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus. Napakahalaga ito para siya ay isugo, para pag-alaya niya ng Lakefront breeze whispers your name. City lights dancing in neon flame. Heartbeats quick in a sweet refrain. Your laugh cuts through the summer rain. Electric dreams in your eyes so bright. Bassist grooves with all his might. Holding hands beneath the Willis Towers light. This windy city feels just right. The Navy Pier Ferris wheel spins above as the music takes control, whispers of love. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. Guitar solo sings sweet serenade. Your voice is honey, love sweet parade. Chicago blues melt away the shade. In your arms, a future we've made. Drums are beating a rhythm so true. Never want this night to end, just me and you. 80s synth keeps the feeling new. Chicago magic forever will pursue. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. The doggone night, a memory to hold. A love story forever told. In this magical city, our hearts unfold. Chicago night forever will hold. Oh darling, this magic won't fade. Beneath the stars a love parade. With you by my side unafraid. Magic's real, forever will stay. Chicago night forever will hold.
buhay at para siya buhayin muli ng Diyos para sabihing tama si Jesus. Lahat ng sinabi at ginawa niya, tama. Kaya sa Mount of Transfiguration, sabi ng boses ng Ama, "This is my Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Pakinggan siya. I-apply sa buhay ang mga katuruan niya. Hindi para isa lang siyang motif, isang dekorasyon. Tapos oppress pa rin tayo lahat ng law of Moses and we oppress each other with the same laws. Jesus came to give us life. Life to the full. Father, teach us what this means. Ituro niyo sa amin ang mga katuruan talaga ni Jesus. Hindi lang yung mga dekorasyon, yung mga motif, yung mga maliliit na mga bagay, kundi yung malaking bagay. What it meant that He came, gave His life, to give us life, to set us free, and to give us rest. Bulay-bulayan natin mga kapatid, i-apply sa ating mga pananaw, sa ating mga behavior, sa ating buhay. Lord, teach your people to benefit